Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Makabansa, Week 1, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang salitang kabuhayan at natatalakay ang iba't ibang uri ng hanapbuhay sa kinabibilangang komunidad. Mga bata, ano ang inyong pangarap na hanapbuhay? At bakit ito ang inyong nais na propesyon? Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang salitang kabuhayan at natatalakay ang iba't ibang uri ng hanapbuhay sa kinabibilangang komunidad. Ang hanapbuhay, ito ay tumutukoy sa mga gawain o trabaho ng isang tao upang kumita ng pera at matugunan ang kanyang mga pangangailangan at pangarap sa buhay. Habang ang serbisyo naman ay ambag na paglilingkod o gawaing ipinagkakaloob ng isang tao o grupo ng mga tao na nagdudulot ng kabutihan o pakinabang sa komunidad. Ating talakayin ang uri ng kabuhayan sa komunidad. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating gawain ay charades ng mga hanapbuhay. Mga panuto, tumawag ng mga mag-aaral. Pahuhulaan sa mga mag-aaral ang salitang kanilang mabubunot sa pamamagitan ng paggaya sa mga kilos na nagpapakilala sa salitang kanilang napili. Mga bata, nakikita ba ninyo sa komunidad ang mga taong pinahulaan sa gawain? May kilala ba kayo sa komunidad na kapareho ang hanap buhay o trabaho sa mga nabanggit sa gawain? Ano-ano ang trabaho nila? Ilarawan. Ang mga nabanggit ay kasapi ng komunidad na nagbibigay ng serbisyo. Ito rin ay isang paraan ng paghahanap buhay upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ang kabuhayan ay tumutukoy sa mga gawain o hanap buhay na pinagkukunan ng kita ng isang tao, pamilya o komunidad upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasama rito ang iba't ibang negosyo, trabaho at iba pang paraan ng pagkita ng pera upang may panggastos. Bukod sa mga nabanggit na hanap buhay sa komunidad, kilalanin ang sumusunod na larawan. Anong uri ng hanap buhay at papel ang ginagampanan nila sa komunidad? Isulat sa kwaderno ang iba't ibang hanap buhay ng mga kasapi ng inyong pamilya at isalaysay ang mga serbisyong ginagawa nila sa komunidad. Ngayon naman, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Pangalawa, ano-ano ang iba't ibang uri ng hanap buhay na tinalakay? At para sa inyong taktang aralin, gumupit ng 5 larawan ng iba't ibang uri ng hanap buhay sa kinabibilangang komunidad. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang
Nabibigyang kahulugan ang salitang agrikultura, natatalakay ang iba't ibang uri ng hanap buhay sa sektor ng agrikultura, at natutukoy ang iba't ibang kagamitan sa pagsasaka at ang gamit nito. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang salitang agrikultura, natatalakay ang iba't ibang uri ng hanap buhay sa sektor ng agrikultura at natutukoy ang iba't ibang kagamitan sa pagsasaka at ang gamit nito. Ang agrikultura ay isang agham, sining o gawain na may kaugnayan sa pagsasaka o pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop bilang pinagkukunan ng pagkain at iba pa. Habang ang magsasaka naman ay ang mga taong nagtatanim ng palay, gulay at iba pang makakain. Ito rin ay ang mga taong ang gawain at ikinabubuhay ay ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng palay at iba pang uri ng halaman. Ating talakayin ang kabuhayang pang-agrikultura. Ngayon ay magpapakita ako ng mga larawan ng mga kagamitan sa pagsasaka at suriin ito sa pamamagitan ng paglalarawan at pagtukoy sa gamit ng mga ito. Ang mga larawan ay may kinalaman sa iba't ibang uri ng hanap buhay sa sektor ng agrikultura. Pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at paggugubat. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Una, magbigay ng halimbawa ng mga gulay na itinatanim ng mga magsasaka. Pangalawa, magbigay ng mga paborito mong prutas na itinatanim ng mga magsasaka. Tandaan mga bata na ang agrikultura ay isang agham, sining o gawain na may kaugnayan sa pagsasaka o pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop bilang pinagkukunan ng pagkain at iba pa. Ang pagsasaka ay isang mahalagang sektor ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang kabuhayan sa mga tao. Narito ang ilan pang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Nariyan ang paghahayupan, pangingisda, pangungubat, pagtatanim o pagsasaka o paghahalaman. Mga bata, sino ang nais magbahagi ng kanilang takdang aralin kung kasama ang mga nasa itaas na hanap buhay sa nasaliksik niya? Ngayon naman ay magbigay ng mga kagamitan ng magsasaka sa pagtatanim at kung paano ito nakatutulong sa kanilang trabaho sa bukid. Una ay ang araro. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa upang maging handa sa pagtatanim. Pangalawa ay asarol. Ito ay kasangkapang yari sa bakal na may mahabang tangkay at may talim na manipis. Ginagamit sa panghukay ng lupa at pag-aalis ng damo. Pangatlo ay karit. Ito ay pamputol ng palay o damo, may kurbadong talim na mahaba at puluhang o hawakang yari sa kahoy. Pang-apat ay kalabaw. Ito ay bahagi ng tradisyonal na pagsasaka na katulong sa pag-aararo at paghila sa mga kariton. Panglima ay traktora. Ito ay isang modernong kagamitan na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Pang-anim ay ang harvester. Ito ay isang makinarya na ginagamit sa pag-aani ng mga pananim. Pang-pito ay ang sprayer. Ito naman ay ginagamit sa pag-spray ng mga pestisidyo at patina sa mga pananim. Mga bata, ano ang mahalagang naibibigay ng mga magsasaka sa bawat tao? Ngayon, tukuyin ang pangalan ng mga kagamitan ng magsasaka sa larawan.
At para sa inyong takdang aralin, magdala ng isang uri ng prutas o gulay na mayroon sa inyong bahay. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang iba't ibang produktong agrikultural at nakapagbibigay ng iba't ibang produktong agrikultural sa pagsasaka o paghahalaman. Mga bata, ano nga ulit ang agrikultura? At maaari ba kayong magbigay ng iba't ibang uri ng kagamitan sa pagsasaka? Ang layunin ng ating aralin ay natatalakay ang iba't ibang produktong agrikultural at nakapagbibigay ng iba't ibang produktong agrikultural sa pagsasaka o paghahalaman. Ang mga produkto ay ang mga ani, bunga o mga bagay na nilikha mula sa mga hilaw na materyales. Ating talakayin ang produkto ng agrikultura mula sa pagsasaka o paghahalaman. Para sa guro, bilang pagsisimula, isa-isahin ang dinalang gulay o prutas ng mga mag-aaral. Ipakikita at ipakikilala ng mga mag-aaral ang kanilang dinala sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan at pagbibigay ng simpleng detalye ng kanilang dinalang gulay o prutas. Ang mga dinala ninyong halimbawa ng gulay at prutas ay mga produktong agrikultural mula sa pagsasaka o paghahalaman. Ito ay mga tanim ng mga masisipag na magsasaka. Ang awiting bahay kubo ay isang paglalarawan ng isang tipikal na tahanan ng mga magsasaka. Ang mga gulay at prutas na binabanggit sa awitin ay halimbawa rin ng mga produktong agrikultural. Mahalaga ang mga produkto mula sa sektor ng agrikultura sapagkat ito ay pangunahing pinagmumulan ng ating pagkain na siyang nagpapalakas ng ating katawan hanggang sa mga sangkap ng produksyon upang makabuo ng panibagong produkto. Ngayon mga bata, ano-ano ang mga produktong pang-agrikultura ang makikita sa inyong lugar? Paano ito nagiging kilala sa inyong lugar? At ano ang kahalagahan ng mga produktong ito sa inyong sariling komunidad? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang iyong suporta sa mga produkto sa inyong lugar? Ngayon, bilugan ang mga larawan ng produkto ng pagsasaka o paghahalaman. Isulat rin ang pangalan ng produktong binulugan sa ibaba ng larawan nito. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang kilos, lokomotor sa sektor ng agrikultura at naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa sektor ng agrikultura. Mga bata, magbigay ng mga halimbawa ng gulay at prutas na itinatanim ng mga magsasaka sa bukid. At tukuyin ang mga pangunahing produkto ng inyong kinabibilangang komunidad. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang kilos lokomotor sa sektor ng agrikultura at naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa sektor ng agrikultura. Ating talakayin ang mga kilos batay sa sektor ng agrikultura. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawaging Lights, Camera, Actions. Narito ang panuto. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ang bawat grupo ay kikilos batay sa galaw na ibibigay ng guro.
Kapag tinawag ang pangalan ng grupo, kikilos ang mga mag-aaral ng ilang segundo pagkatapos ay tatawag naman sila ng ibang grupo. Ngayon mga bata, batay sa naunang gawain, ilarawan ang mga aksyon o kilos na inyong ginawa. Mahirap bang gawin ang mga kilos na ito? Bakit? Batay sa mga kilos na isinagawa, anong gawaing agrikultural ang ipinakita? Narito ang mga kilos lokomotor na may kinalaman sa iba't ibang gawaing agrikultural. Pag-aararo, pagtatanim, pag-aani ng palay, pangingisda, at pag-aalaga ng hayop. Batay sa mga kilos lokomotor mula sa iba't ibang gawain sa sektor ng agrikultura na isinagawa, anong kilos ang iyong nagustuhan at kilos na nahirapan? Bakit? Para sa guro, magpakita ng mga kilos at huhulaan ng mga mag-aaral kung anong kilos lokomotor ito na may kinalaman sa mga kilos sa sektor pang-agrikultura. Limitahan lamang ito sa 5 item. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Naipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at naibibigay ang tamang pagsagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Unang performance task sa Makabansa Grade 2. Mahusay mga bata. End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!